Hola! Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking karanasan bilang isang OFW sa loob po ng 10 taon sa bansang UAE at sa kasalukuyan ay narito sa bansang Spain. Siya nga pala, ngayong araw ang grand finale ng Las Fallas dito sa Valencia, Spain. Kaya naman talagang kabi-kabilaan yung mga ingay na gawa ng mga paputok, lalo na sa city center. Dito sa tinitirhan natin ay hindi naman ganun kaingay kasi nga malayo tayo sa city center. Pero kahit papaano, meron pa rin naman. Kaya lang hindi siya kasi lala nung nasa city center. Na-share ko lang. Bago tayo nakarating dito, nagtrabaho tayo sa bansang UAE sa loob ng 10 taon. Nagtrabaho ako sa Dubai pero nakatira ako sa Sharjah. Kaya hindi rin madali yung aking naranasan, lalo na sa pagbiyahe. Kasi umaga pa lang ay matindi na yung bubungad sa yung traffic hanggang sa makauwi ka ng gabi. Kaya parang uuwi lang ako sa Sharjah para lang matulog. Tapos babangon, mag-aayos at papasok na naman. Tumagal ng ilang taon yung ganong setup natin. Kaya hindi talaga naging madali yung buhay natin doon. Subalit, yung pagtitiis natin ay may malaking kapalit. Ngayon ay nandito na ako sa Spain. And hopefully, sa loob ng ilang buwan ay makasama ko na rin ang aking pamilya dito sa bahay na tinitirhan natin ngayon. So, bago tayo makarating dito, kung iisipin ko yung buhay ko noon 10 years ago, hindi ko aakalain na makakarating tayo dito sa Espanya. Yung pagpunta pa lamang sa Dubai ay talagang parang suntok sa buwan. Kasi yung unang attempt ko na mag-abroad papuntang UAE, nakaranas tayo ng pagkabigo kasi nung unang attempt ko ay na-offload nga po ako. So, para hindi tayo mabakante ay nagtrabaho tayo sa Pilipinas for 7 months. At pagkatapos nun ay sumubok tayong muli na mga ibang bansa kasi parang hindi ko nakikita yung sarili ko na magtrabaho sa Pilipinas. Kasi high school pa lang ako, nasa isip ko na talaga na pagka-graduate ko ng college, magtatrabaho ako sa ibang bansa, particularly sa Dubai. So, nagtrabaho tayo sa Pilipinas for 7 months and after that, sumubok tayong muli mga ibang bansa. And for the second time, ay muntik na naman tayong ma-offload. Subalit, mabuti ang Diyos dahil niloob niya na makaalis tayo at matupad yung ating pangarap na magtrabaho sa ibang bansa. So fast forward, nung nakarating ako sa Dubai, hindi pa rin ako makapaniwala kasi halos 2 beses tayo ma-offload. Kaya pagdating natin doon, hindi tayo makapaniwala na nakaapak na yung paa natin sa UAE. Nung nakarating na ako doon, hindi na ako nagsayang ng oras, kundi nag-apply na ako, nag-send ako ng CV ko sa iba't ibang company. Akala ko, dahil nakalagpas na tayo sa immigration at nasa Dubai na tayo, akala ko tapos na yung pinakamatinding pagsubok na ating haharapin. Akala ko lang pala kasi nung nandun na ako sa Dubai, dahil manipis yung aking CV, walang kumpanya ang tumawag sa akin sa aking mga in-applyan. Medyo nanghihina tayo, pero tuloy-tuloy pa rin. 1 buwan pa lang naman yung nakakaraan nang dumating tayo doon at nag-apply. So after 1 month, sa kabutihan ng Panginoon, ay binigyan tayo ng pagkakataon na makapagtrabaho at ma-apply yung ating kurso na tinapos. Kung sino yung tumulong sa akin para makapunta ng Dubai, siya rin yung tumulong sa akin para magkaroon ng trabaho doon. And sa kanila rin ako tumira pansamantala habang nagsisimula pa lang. Kaya malaki yung pasasalamat ko sa kanila dahil sila yung nakasama ko at naging parte ng journey ko sa aking pagpunta at pagsisimula sa bansang UAE. So fast forward, nagkaroon tayo ng trabaho. Eto na yon, may trabaho na tayo, may working visa na tayo. Akala ko tapos na yung mga pagsubok na aking mararanasan. Pero nung time na yon, nung ako'y nagtrabaho na doon, yung company na pinapasukan namin ay dumaranas ng matinding pagsubok. So sasahod kami after 2 months, 3 months, or 4 months. Kaya hindi rin naging madali yung aking
unang trabaho doon. Kasi kaya nga tayo nakipagsapalaran sa ibang bansa para sumahod tayo ng mas malaki at maibigay natin yung pangangailangan ng ating pamilya sa Pilipinas. Kaya nga lang, paano natin yun magagawa kung hirap din tayong tulungan yung sarili natin? Kasi wala tayong sinasahod. So, paano tayo makakatulong sa ating pamilya? Buti na lang, dinlagay tayo ng Panginoon sa isang kumpanya na kung saan meron itong accommodation at transportation. At doon sa accommodation, binigyan tayo ng mga mababait na mga kasama na dahil pare-parehas kayong walang sahod, kung sino yung may stock ng ulam o ng pagkain, magluluto siya at hati-hati na kami doon. So, kung titignan mo, talagang napakabuti ng Panginoon kasi sa loob ng ilang taon naming pagtatrabaho sa kumpanyang iyon, ni minsan hindi namin naranasan ang sumahod on time. Kaya kung titignan mo, sa loob ng 3 taon na pagtatrabaho ko doon, tinulungan kami ng Diyos upang makaraos sa aming pang-araw-araw at ganun din hindi niya pinagkulang yung aming pamilya sa Pilipinas. Kahit na sobrang delay ng sahod namin, pinupunan niya yung kanilang mga pangangailangan. At lagi siyang on time. Kapag meron kaming mga pangangailangan, andyan na magugulat ka, may sahod na pala. So ayun, yun yung naging experience ko sa aking unang kumpanya na pinagtrabahuhan. Hanggang sa binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagtrabaho sa isang international company at yung dating delay na sahod sa kumpanya, ngayon on time na. Yung dating nagsimula ka sa starting sahod, ngayon halos na doble. Tapos afford na nating kumuha ng maliit na studio at bumili ng mga gamit sa bahay. At binigyan din tayo ng Lord ng pagkakataon na makakuha ng sasakyan para magamit natin sa pagpasok sa trabaho at magamit sa ministry natin sa church. So kung titignan ko, parang napaka-imposible na ma-experience ko yung ganong klaseng buhay. Kasi kung iisipin ko yung buhay ko sa Pilipinas dati, parang imposible pa na makarating ako sa UAE. Kaya nga nang sabi ko, na-offload ako nung una, tapos sa pangalawa, muntik na naman ako ma-offload. Tapos pagdating ko sa Dubai, sobrang delay ng sahod. Kaya kung titignan ko yung kung paano ako tinulungan at inangat ng Panginoon, hindi ako makapaniwala sa lahat ng iyon. Kaya wala akong matitake na credit sa kung anong meron ako dahil ang lahat ng iyon, ang Lord ang nagbigay. At ngayon ay binigyan na naman tayo ng Panginoon ng mas malaking favor, ng mas malaking blessing, at niloob niya na makarating tayo dito sa Spain. Again, hindi ko na naman ma-imagine na mangyayari ito sa akin from what I have experienced 10 years ago. So, lahat ng ito ay nagmula sa Panginoon. And yun yung pinakabuod ng aking experience sa bansang UAE, sa aking buhay bilang isang OFW for 10 years. And kung meron man akong natutunan, siguro una ay ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong mga plano sa buhay dahil siya rin yung tutulong sa iyo upang makamit ang mga ito. Sabi nga, nasa tao ang pagpaplano pero nasa Diyos ang katuparan nito. Kung matupad, salamat sa Panginoon. Pero kung hindi man matupad, salamat pa rin sa Diyos. Kasi may mas magandang plano ang Panginoon para sa iyo. Pangalawa, maging grateful ka sa mga taong tumulong o naging parte ng journey mo nung nagsisimula ka pa lang. At huwag mo silang kakalimutan kapag nakamit mo na yung mga pangarap mo sa buhay. Lagi mo silang pasalamatan at alalahanin mo na malaki yung naging part nila sa buhay mo. Kaya maging mapagpasalamat tayo sa mga taong tumulong sa atin nung nagsisimula pa lang tayo. At kung may pagkakataon naman tayo rin yung tumulong din sa iba na nangangailangan din ng support, ng tulong. And pangatlo ay huwag kang matakot na sumubok. Don't be afraid to take risk, lalo na kung bata ka pa at wala ka pang asawa, wala ka pang mga anak. Dahil kahit na mabigo ka, marami ka pang panahon para bumangon ulit. And oo, masakit pag nabibigo, pero mas masakit magkaroon ng regrets na hindi mo sinubukang gawin ang isang bagay. Kasi kung hindi mo sinubukan,
hindi mo malalaman na para pala sa iyo yung bagay na yon or hindi pala para sa iyo yung bagay na yon. Wala kang ginawa. Kumbaga, nag-stay ka lang sa iyong comfort zone. So, huwag tayong matakot na sumubok. Huwag tayong matakot na mabigo. Huwag tayong matakot na dumanas ng mga pagsubok. Dahil kapag kasama natin ang Panginoon, from the beginning and during the process hanggang sa matapos, sasamahan niya tayo. And ngayon, nandito tayo sa Spain habang inaantay ang pagdating ng ating pamilya dito. Niloob ng Panginoon na makarating muna ako rito upang i-prepare yung kanilang titirhan, yung kanilang mga kailangan para pagdating nila rito ay nakahanda na lahat. So, ganun din sa Panginoon. Bago ko pa inisip na pumunta sa ibang bansa, hinanda na niya yung aking mga pangangailangan doon. Ang kailangan ko lang gawin ay pumunta, subukan, at kapag nabigo, subok ulit. Kaya kung saan man tayo makarating, alam natin na kasama natin ang Panginoon. So, ayun, hopefully meron kayong napulot kahit kaunting aral lang sa aking experience. Huwag tayong matakot na sumubok, huwag tayong matakot na mabigo. Pagka nadadapa, bumangon ka lang, magpatuloy ka lang, and it will make you a stronger and a better person. Ayun lang ang pinakabuod ng aking experience bilang isang OFW sa loob ng 10 taon. At kung nakarelate ka man sa ating napag-usapan sa video na ito, i-comment mo naman dyan sa baba kung ano yung experience mo bilang isang OFW and kung hanggang kailan ka mag-a-abroad, kailan mo balak mag for good, or may balak ka rin bang lumipat sa ibang bansa. So, i-comment mo naman dyan sa baba para mapag-usapan natin. And marami pa akong i-share sa inyo, tulad ng bakit ako umalis sa UAE, paano ako nakarating dito sa Spain, ano yung pagkakaiba ng Dubai at ng Spain, ano yung pros and cons dito sa Spain, ano yung mga benefits, paano ba yung sa corporate world dito sa Spain, paano ba yung style ng pagtatrabaho sa opisina, kumusta naman yung mga Espanyol sa opisina, kumusta naman yung transportation dito, or kumusta yung pagmamaneho. So marami pa tayong pag-uusapan, but for now, yun lang muna ang aking ibabahagi sa inyo sa video na ito. Magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Hanggang dito na lamang, hanggang sa muli. Adios!